May usa ka tigulang or hamtong nga tao nga grabe gyud niya ka reklamador. Samtang naglakaw siya sa plaza, parehanang sa People's Park, nag-inana ba? Sige siyang reklamo kay guba ang iyahang sapatos. Sumingon siya nga, kanus pa bang ko kapalit og bag-ong sapatos nga grabe man naman ni kaguba akong sapatos. Ha? Siguro natanggal na sigurong lapalapa siguro sa iyang sapatos o kaya na panit-panit na siguro. So reklamo gyud siya. So samtang suroy siya sa plaza nga instead na ma-enjoy niya ang kaanyag sa maong plaza, wala niya ma-feel ang ug makita ang kaanyag tungod kay nagamulo man siya sa iyahang sapatos. So samtang galakaw siya og reklamo, may nakita siyang tao nga walay sapatos nga naglakaw usab. Ug didto mihunong siya sa pagbagulbol kay daw naulawan siya. Kay may tao man nga nagsuroy-suroy nga malipayon pero walay sapatos. Hindi man pudto sila badyaw siguro. Ha? Buot lang akong ipasabot na usahay ga reklamo ta sa mga butang nga wala nato na angkon. Gareklamo ta sa mga butang nga wala nahimong naato. Wala nato mapalit. Pero nahikalimot ta nga dunay daghang butang nga gihatag ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga diin unta imuhang i-enjoy, nga unta imuhang pasalamatan sa Ginoo. Pero wala ka nakapasalamat kay didto ka nakafocus sa mga butang nga wala nimo maangkon. Usahay ang atong kasing-kasing o usahay itugot sa Ginoo na kita sulayan dili aron kay maluya ta kundi aron mahimong madasigon ang atong kasing-kasing diha sa pagpasalamat sa Ginoo. Na ang atong mensahe karon nga gabi magahisgot kita ni ining ginatawag an attitude of gratitude. Ang kinaiya sa pagka mapasalamaton. Unsa ba gyud ang kinaiya sa usa ka tawo nga mapasalamaton? Now, sa ato ang gibasa ganina, first, may napulo ka tawo daraa nga minghilak, mingtiyabaw sa pagpakitabang sa Ginoo. According pa sa verse 13, nag-ingon siya, ug misinggit nga nag-ingon, Jesus, agalon, kaluy in town kami. Sa laing term, crying out, Jesus, Master, have mercy on us. Mihilak sila sa Ginoo, mingon sila, Jesus, agalon, kaluy kami. Now, kini nga napulo ka mga tao, sila mihilak sa Ginoo. Aron sila kaluyan. Kaya nga naman, tungod kay ilahang giilah, nga ang ilahang kahimtang o ang ilahang kahimtang o dili sila makatabang o wala sila mahimo diha sa ilahang kahimtang gawas lamang sa abilidad ni Jesus Christ na pwede gayod nga matabangan sila. Usahay ingon inita sa panahon sa atoang panginahanglanon, panahon sa atong problema, panahon sa atong kawaladon, wala kay kwarta, wala kay bugas, sa pagyod, na kay balatian, either imuhang asawa, bana, na balatian, imong mga anak, na balatian. No? Makaingon ka nga, Lord, unsa naman tabangi ko Ginoo, tabangi mi Ginoo. I remember sa amua, no? Kining amuang mga bata, sige kasakit, and last week lang, napa-check up ni sila, and then Monday, napa-check up, hilot, pagyod. Niya, pagka Wednesday man siguro to, or Tuesday baka to, si Carla na po nagpa-check up. Wala pa nangaayo ha. Check up na po. So, grabe. And nag-pray mi sa Ginoo na maayo sila sa mga balatian. And hantod karon si Carla na agyapoy gibati in kagabi or kagahapon. Sugod pa lang atong Domingo, medyo naglain na gid ako ang gibati. Kagabi medyo sakit jud ako ang murag malipong. Murag ka nang ba na kanang murag gasakit akong ulo na ako. Pero ga-pray ko sa Ginoo na ayuhon ko niya. No?
O ako ang gipasalamatan ang Ginoo kay luyo man sa mo ang experience na makasinati og mga balatian, ang Ginoo naga-provide man sa among gikinahanglan. Ug kas nga nag-provide sa amo ang gikinahanglan, iyang gipanalanginan ang mga kini ginatawag na mga tambal para mahimong epektibo sa amoa, labi na sa mga bata. So muna ako ang gipasalamatan sa Ginoo. Now, ingon ini ang atoang kinaiya. Murata og katong mga napulo ka mga sanlahon nga diin nagpakitabang, nagduol, mihila kay Jesus og nagpakitabang nga unta kaluy-an og tabangan diha sa ilahang kahimtang. Unsa mang klase nga kahimtang sa kunang gikaingon, balatian, kawalad-on, unsa pa na mga problema, usahay ato aning idangop sa Ginoo ug ihilak nato diha sa Ginoo. Tungod kay ato ang gi-recognize na si Jesus lang gayod ang makatabang kanato. No? Pwedeng gamiton niya ang tambal, ang doktor, ang uban ng mga tao, pero sa lakto na pagkastorya, si Jesus ra gyud makatabang nato. Ikaduha, a command of hope, ang mando sa paglaom. Na in verse 14, gimanduan ni sila, gisugo kini sila ni Jesus Christ. No? Kay in verse 14, nag-ingon diriya, og sa iyang pagkakita kanila, siya miingon kanila, lakaw ug ipakita ang inyong kaugalingon ngadto sa mga pari. Ug samtang nanglakaw sila, nangaayo sila. Kung ato ang pamalandungan kini nga bersikulo, kung ikaw ang isa sa mga napulo kasanlahon, unsa kaha ang imong bation? Gituohan nimo nga si Jesus makatabang nimo. That is why miduol ka kaniya. Pero sa diha nga nagpakitabang ka kaniya, mihila ka kaniya og misyagit ka kaniya, gingnan ka nga at tumo dito sa pari o pagpakitabang mo ngadto kanila. So kung ikaw ni sila, makaingon ka nga, unsa man ni oy nga, ni anhi gani midri kay nagtuumi nga ikaw gid makatabang sa mo pero nganong, patuon man mo dito ining mga pari na imong giingon. Now, pag ingon niya, God, show yourselves to the priest. Ang pasabot ni Ana, to affirm God's command. Unsay pasabot sa affirm? Pagpalig-on sa sugo sa Ginoo. Now, sa diha nga magpakitabang ta sa Ginoo, sometimes naay sugo ang Ginoo sa tua. Ug diha sa pagtuman sa sugo, diha mapamatud-an na ikaw sincero sa imuhang pagpakitabang sa Ginoo. For example, niadto ka sa usa ka tawo nga sa pagtuo nimo makatabang sa imuha. Pero instead na tabangan ka, gitagaan ka og task. O kini nga task, kinahanglan nga imong buhaton. Pero tungod kay wala ka mituman, posible ang hunahuna sa mao nga tao nga naghatag nimo og task, dili ka sincero sa imong gipangayo sa iyaha. For example, imong anak na lang. Sa diha nga nag-eskwela imong anak, naa siya gipangayo. Nangayo siguro siya og laptop kay college na siya. Og ningon ka sa imong anak, sige, palitan ka namo sa imong mama or papa og laptop. Sa usa ka kondisyon. Basta, dako imong grado. Unya, magtarong kag eskwela. Focus sa eskwela. So, tagaan imong tagal. Mingon ka nga, December na lang. Palitan ta ka sa December. Basta, sa usa ka kondisyon, taas imong grado, unya wala ka gabinuang sa imong pag-eskwela. Tuod man, nidagan ang panahon. Kamo nga ginikanan, ikaw nga ginikanan, nagtigom. Kay mahal gyud ang laptop baya. So tigom gyud muna. Naghalo ang sipon og singot sa pagpaningkamot kay para lang gyud mapalitan taon og laptop ang imong anak. Kay nagtuo ka na maningkamot. Pag abot sa December, pag pangayo na sa iyang grado, gagmay man og grado nya daghang kag nadungog na mga istorya nga, Mrs., kanay imong anak, wa man magtarong eskwela. Gakatkat man na sa pader.
Murag nahitabo sa anak dungkoy siguro, no? Murag inana ba? Asa naman tong bata to? So, karon, suko kay ka. Tungod sa imong kasuko, wa gid nimo palita kay wa gid nimo gipalitan sa laptop ang maong anak nimo tungod sa kasabutan ninyo. Na kung magtaro kag eskwela, palitan ka. Pero pag di ka magtaro eskwela, dili ka palitan. Sometimes sinani ang buhaton sa Ginoo sa tua. Sa diha nga mudol ta sa iyaha magpakitabang ta kaniya na ay sugo ang Ginoo sa imuha. Ang pangutana, andam ka ba nga muadto? Tanawa kining napulo ka sanlahon. Sa diha nga giingnan sila nga lakaw kamo ngadto sa mga pari ug ipakita ang inyong kaugalingon ngadto kanila. So sa walay duha-duha, lakaw ni sila. Maputa kabalo kay man giingon sa Bible nga nagyaw-yaw ni samtang naglakaw. Kay kung ikaw ni posible nagbagulbul ka das dalan. Ingon siguro ka nga, unsa man tong Ginoo to nga bista ihagay ta nagpatabang. Palako naman noon ta. Wata kabalo kung nagyaw-yaw ba ni mga tawhala. Pero posible na nagyaw-yaw ani. Ngano man, daghan nagyaw-yaw ani. Ngano man, isa ra may nibalik. So katong siyam nagyaw-yaw to, wa to makauyon kay Jesus Christ. So unsay gingon? Milakaw sila to affirm God's command. So ang mando ni Jesus Christ na ipakita ilang kaugalingon ngadto sa usa ka pare para lang mapalig-on ug mapamatud-an nga sila andam sa pagtuman sa sugo sa Ginoo ngadto kanila. Ikaduha, to testify to the priest that God or that Jesus is God. Gipaadto ni sila ngadto sa pare para masultihan. Ha? Masultian ang pare, mapahibalo ang pare nga si Jesus usa ka Dios. Siyempre, kung nilahusto sila, kaya napulo, milakaw. Ug samtang nilakaw sila, nampansin nila, uy, murag, nabatan-o ng akong panit, ug wala namang ko'y sanla. So, milahos sila ngadto sa pare, ug ingnan sila, abi ni mo, Father, di pa anhimi ni Jesus diri kay para makita ni mo mi. Kay mo may mando niya sa mua. Pero samtang galakaw mi, naayo mi. So, tinuod gid ay nga si Jesus usa ka Ginoo. Mo ni gusto nga mensahe ni Jesus Christ nganong giingnan sila nga adto mo dito para ipa-prove sa ilaha that Jesus is Lord. Jesus is God. Nga mao'y nag-ayo kanila. And then another one, to test the faith of the lepers. Para sulayan ang pagtuo ni ini na mga sanlahon. Kaya nga naman, kung wala sila i-faith sa Ginoo, mulakaw kahani o madto sa pari, wala, oy, basig ni uli na nigbalay siguro, oy, o nangitag laing manambalay, nangita og laing doktor. No? Pero tungod kay may faith ni sila, milakaw sila o miadto sa maong pare. Pero ang purpose sa Ginoo niini mao ang pagsulay sa ilang pagtuo kung unsa sila kalig-on diha sa ilahang faith, ya, sa ilang pagsalig sa Ginoo. And lastly, a confession of healing. Ang pagsugid nga sila naayo na. May nakita kong video ni ambot kay ila siguro mo anang usa ka reporter ang kurman sa radyo si Randy Cañedo. Porting sukuan niya sa usa ka babae. Suko kay sa usa ka babae nga nagpakitabang o nangayo og tabang sa iyaha. Tungod sa rason nga ang iyang anak daw nga nagtrabaho na disgrasya sa trabahuan, ug unya, wala daw tabangi sa amo. Last 2003 pa daw, 2023. So wala daw na ayo, gipangutana siya ni Randy Cañedo. Wala ba gyud siya tabangi bisag gamay? So wala gyud. Manang naamid na ako diri kay gusto ko nga matabangan sa financial o sa legal nga pamaagi. So, ningon na si Randy nga, sige, tabangan ka na mo. Siguro mitunol og tabang pod financially. Pero pagkaugma, may adto tong amo niya dito sa estasyon. Nagdala og mga ledger, nga may mga handwriting dito pirmado sa maong mama nga nagreklamo, nga wala kuno siya matagaan. Nahibaluan dito nagitagaan din siya sa amo sa iyang anak. Samtang na ospital. Permero na daw 6 mil, na ay 4 mil, na ay 50 mil. Porte sukuan ni Randy Cañedo, ingon niya, bakakon ka. Ha? Imo ming gibakakan, wa jud ka mutugan og tinuod. Porte sukuan niya sa maong babae, uban ni Roderi Sala, kung wala ko masayot.
Subot pasabot, bisan tuod, gitabangan. Pero wala gayod siya mahimong mapasalamaton kay wala man siya mutugan nga siya natabangan. Usahay inana ta. Nga sa diha nga nagpray ta sa Ginoo, kabalukang nga gitubag ka sa Ginoo. Pero wala ka nahimong mapasalamaton sa Ginoo. Ha? Mas na-appreciate nimo ang tigpautang. Na-appreciate nimo ang Indian. Na-appreciate nimo ang card. Siya man yung nagapautang. Na-appreciate nimo ang bangko nga nagalon. Na-appreciate nimo ang is na nakapalon sa imo. Pero wagid nimo pasidunggi ang Ginoo. Nga unang-una, siya ang imuhang gipangayuan. Siya ang atong gipangayuan. Sa iya hata nagpakitabang. Wa ka masayod na ang Ginoo naggamit aning mga tawhana, niini na mga agency, niini na mga kumpanya para itagbo ang imong gikinahanglan. Kung sabay gusto nimo, kanang makit-an nimo ang Ginoo nga nagtunol og binandol nga kwarta sa imo para makaingon ka nga kini iya gyud sa Ginoo. Usahay inana magud ta, moratag literal nga gusto nato nga makita nato ang kamot sa Ginoo nga nibaba dito sa langit, gihatag sa imo personal ang kwarta. Kay humanta mangayo sa Ginoo, malimot man ta sa Ginoo. Unya mas ma-appreciate nato ni mga tao nga nahimong instrumento diha sa atong gipangayo. May usa ka tao nga nalunod o na stranded sa dagat. Nagsakay sa siyang bangka, unya na stranded kay naigo sa dagko na mga balod. Nagpray siya sa Ginoo, Lord, tabangi ko. Luwas ako diri sa balod kay mamatay ko. Ha? Tuod man, may miabot. Niabot ang iyang kaubang fisherman. Tabangan siya. Ingon sa dili. Dili kamo akong gipaabot. So, wala sa tabangi. Niabot ang kining sabay tawag anang tig-rescue ng dagat gani. Rescuer, no? Niabot og ingon siya nga, dili kamo akong gipaabot. Na ako'y gipaabot na mutabang sa kuha. Then niabot ang kanang mga sundalo sa dagat. Tawag anak nila. Ha? Coast Guard. Oh. Okay, sir. Dali, sir, kanang kinahanglan ka kay, dali na sakay na. Ingon siya, dili ko kay na ako'y gipaabot na mutabang sa kuha. So, sa lagto na pagkistorya, dumilian niya ang tulo nga buot mutabang sa iya. And then, nalunod ang bangka og namatay. Pag-abot niya sa langit, nangutana sa Ginoo. Siya, Ginoo, grabe na akong ampo sa imo. Wagid ko nimo tabangi. Grabe na akong ampo sa imo, pero wagid ko nimo luwas ta. Kay kung giluwas pa ko nimo, dili unta ko mamatay. Unsay tubag sa Ginoo? Ingon siya, Juan, gitabangan ta ka. Katulo ko nagpadala og rescuer para luwason ka. Pero nagdumili ka, hinungdan nga namatay ka. Kay wala man ka nagpa-rescue. Subot pa sabot, kadto mga tawhana nga niadto sa iya aron i-rescue siya, gigamit sa Ginoo aron maluwas siya. The same pud na sa atuang sitwasyon. Now, ingon pa, the 10 cried out of Jesus, but only one came back to thank Him. Imagine, napulo sila, pero isa lang ang may balik ug nagpasalamat kaniya. 10 were healed, but only one was saved. Ano man, naayo tuod sila, pero isa lang ang naluwas. Ang naluwas katong miila kang Jesus Christ na siya Dios. 10 got something temporal, but only one got something eternal. Posible nakakaangkon sila og temporaryo na mga butang nga maong pagkaayo nila sa ilahang temporaryo nga pisikal na kalawasan. Pero ang usa, nakaangkon og something eternal nga mao ang kinabuhing walay katapusan. This Samaritan man, the only one who returned to give thanks and praise, is the only person to be told. Mga kaigsuonan ko diya sa Ginoo. Kung i-bless ganita sa Ginoo, kung tabangan ganita sa Ginoo, ato dayon i-recognize ang Ginoo. Pwede man nimo pasalamatan si Tarpulano, si Tarpulana, si Pedro, si Juan. Pwede ka magpasalamat. Pero unaha gyud ang Ginoo. Kay kining mga tawhana, gigamit ni sila sa Ginoo aron tubagon ang imong giampo nganha kaniya.